So when working with for loop and array, we yung need to understand the indexes. Ngayon, ano ba yung mga indexes na yan? So sa machine kasi, okay, so sa machine, it counts starting with 0. So ang index ngayon natin, it always start with 0. Tapos 1, then meron kang 2, and then meron kang 3, and then meron kang 4. While yung mga human naman or tayo, nag-i-start tayo mag-count into 1. Hindi naman tayo nag-i-start with 0 eh. So 3, 4, and 5. Okay? So ito yung 1 to 5 natin. So 1, 2, 3, 4, 5. Pero pag machine ang nag-count, it always start with 0, 1, 2, 3, 4. Now, let's say sabihin natin meron tayong input names. So let's say for example, ang unang in-input nila ay si Din. So si Din ngayon, ito yung number index 0 natin. So si Din papasok siya sa index 0. Kapag nag-declare tayo ng Din, papasok naman yan sa index 1 natin. Kapag naman naglagay ulit tayo ng another name na for example, Chuchay, ilalagay niya yan sa index 2 natin. And then, for example, lagay natin yan, then papasok ulit yung name na yan dito. So, each name, papasok sila sa mga indexes natin. Now, ano yung reason bakit meron kang student names I dito? So, yung I natin, ang gagawin niya is mag-i-iterate siya on each index. So, ang gagawin niya, ang first I. So, ang first value natin na kay I, 'di ba? So, eto siya, I is equals to 0. So, nandito ngayon yung I natin. So, yung first name, papasok siya dito. And then, ang gagawin niya, since 0 yan, mag-plus 1 tayo, magiging 1 siya. So, si I ngayon, mag-move na siya dito. So, yung next name na ilalagay nila, papasok na siya dito. So, and so forth. Yan, kaya meron kang student names dito. Okay, so ganun lang yung reason bakit meron tayong student names at yung I yung nilagay natin dito. Okay? So ngayon, after ng student names natin, since meron ka ng student names dito, ang next naman na gagawin natin is we will receive yung grades naman. So again, gagamit pa rin tayong system.out.print. And then, magkakaroon tayo ng double quotation. Then sasabihin natin, enter student grade. Then, sa baba niya, ang gagawin natin, is-set natin yung student grades, tapos yung variable I ng for loop natin. And then, equal natin siya sa tinatawag natin na input, which is yung scanner natin, and that next int. So, magkaiba yan, next int at saka next line. Ang next line, ginagamit po natin siya sa string. Kapag next int naman, ginagamit natin siya for integer. Okay? So, ngayon, kung i-run natin yung program, so enter student name, so let's say Dean, then grade niya ay 90. Okay? So, continuous yan. Pero at least, we can receive yung mga inputs natin ngayon.